Mga Kaongs Life, welcome back to my YouTube channel. Una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa aking mga subscriber, sa aking mga followers, at saka sa hindi nag-skip ng ads. Mga Kaongs Life, ngayong araw po ay may nagaganap na rally po rito sa harap ng House of Representatives. Dahil po ito sa flood control corruption. Ito mga Kaongs Life, may mga po dito na mga pulis. Yan, ito na yung mga panang mga truck ng mga pulis dito. Yan mga Kaongs Life, yung pinaka gate ng House of Representatives, South Gate 1. Yan, may mga pulis na rin doon mga Kaongs Life nakaabang. Kung totoo na mahal nyo ang Pilipinas, pumunta kayo rito at ayusin ang kusot ng ating bansa, sapagkat hindi kami alis dito hanggang wala na papalagot at hindi naayos ang korupsyon ang kailangan ng taong bayan. Ito mga Kaongs Life, mga gamit ng mga kapatid nating mga pulis, mga full gear nila nandito na sa kanilang service. Yan, may mga batuta. President Marcos. Sa mga kapulisan po, sa minamahal po namin kapulisan, mensahe po ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kaya po, ang pangyayaring ito ay si mahal ng Pangulong Marcos din po ang pumapayag na tayo'y magtipon-tipon at ilabas ang ating saloobin sa nangyayari sa gobyerno sa pangunguna ni Martin Romualdez. At kung magmamarcha man tayo doon, attorney, hindi tayo pwedeng hadlangan. Bakit? May permiso tayo sa Malacanang. Bakit? Wala na. Kung ghost project nga, pinapayagan, di ghost permit, meron din tayo. Uulitin po natin, kung tayo ay magmamarcha papunta roon, hindi po natin kagustuhan yon. Kagustuhan po ni Bongbong Marcos. Tandaan nyo, hinihintay lang po natin i-play. Okay na ba? Okay, pakinggan po natin. I brought this up, and since this has all been exposed, well, it's actually known to many people, but it has now been exposed to the general public. Do you blame them for going out into the streets? If I wasn't president, I might be out in the streets with them. Of course, they are enraged. Of course, they are angry. I'm angry. We should all be angry because what's happening is not right. Yes, express it. You come, you make your feelings known to these people and make them answerable for the wrongdoings that they have done. Palaman ninyo ang sentimento, palaman ninyo kung paano nila kayo sinaktan, kung paano kayo ninakawan nitong mga ito. Palaman ninyo sa kanila, sigawan ninyo, lahat, gawin ninyo, mag-demonstrate. Just keep it peaceful. Kasi pagka hindi na peaceful, ay mahirap na yan. The police will have to do its duty to maintain peace and order. But to show that you are enraged, to show that you are angry, to show that you are disappointed, to show that you want justice, to show that you want fairness. But I want to show that there is justice. I want to show that there is fairness. I want to hold these people accountable just like they do. So I don't blame them. I don't blame them. Not one bit. Okay, palakpakan po natin si Bongbong Marcos. Kaya ang sigaw po natin, Marcos, lumabas ka na! 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 Marcos, lumabas ka na!
ito po ngayon, para po sa ating mga kapulisan. Siguro naman narinig naman po nila ang pahayag ng ating Pangulo. At nagsalita din po ang kanilang hepe ba yan? Pumapayag din po ang PNP na tayo magtipon-tipon. Basta peaceful lang po. Tulad po ng ginagawa natin. So ito po. Pakinggan po natin. Kaya hindi po tayo pwedeng harangin. Oh, ito pa, attorney. Mukhang may sorpresa po sa atin. Sandali, partner. Okay. Ito, lilinawin na namin mga kababayan ha. Yung sinisigaw namin kanina o yung sinisigaw natin na Marcos, lumabas ka na. Hindi ibig sabihin doon mga kababayan, lumabas siya sa palasyo. Walang ganon. Hindi natin siya pinabababa sa kanyang pwesto mga kababayan. Ang hinihiling natin sa kanya, lumabas siya o sumampa siya sa etabladong ito at siya mismo ang manawagan sa mga buhaya na nandyan sa loob. Marcos, bumalik ka dito! Punta ka na dito, dali! Bumalik pala, pumunta ka na dito! Ito, pakikinggan po natin, attorney. Pakinggan po natin ang mula sa pamunuan ng kapulisan tungkol sa mensahe po ng mga kapulisan. Patrol, kami pong mga pulis, bilingnan po namin sana sa inyo na huwag niyo po sana kami ituring na kaaway. Totoo po, may mga ilan po sa mga sumisira ng aming imahe. Pero huwag niyo po sana kalimutan na marami pa rin po sa amin ang tapat, nagmamahal sa kapayapaan, at galit na galit po sa mali at kasamaan. Lalong-lalo na po doon sa korupsyon. Kaya panawagan po sana namin mga kapatrol sa planong protesta at pagtitipon. Huwag niyo po sanang tingnan bilang humahadlang. Nandun po kami hindi para pigilan ang inyong mga boses magpahayag, kundi pumagitna lamang po para masiguro po namin na maipahayag po ninyo ang inyong saloobin sa paraang mapayapa at ligtas. Sabi nga po sa Micah 6:8, He has told you, O man, what is good and what does the Lord require of you, but to do justice, to love, kindness, and to walk humbly with your God. Tulad ninyo, gusto rin po namin matapos na ang korupsyon. Gusto namin ng isang mas maayos at magandang kinabukasan para sa ating bayan. Romans 13:4, For He is God's servant for your good. But if you do wrong, be afraid, for He does not bear the sword in vain. Kaya sana po, sa halip na tingnan po kami bilang hadlang, tingnan niyo po kami bilang katuwang sa laban para sa tama at sa pagtataguyod po ng kapayapaan at katarungan. Ngayon po, sabay-sabay nating isigaw, mabuhay ang mga kapulisan! Mabuhay ang mga kapulisan! Mabuhay ang mga kapulisan! Mabuhay ang mga kapulisan! Alright! Tulad nga po ng sinasabi namin palagi, kami po ay palagi isan po, tulad po namin ng pinapaulit-ulit namin. Maraming salamat at ngayon naman po, ito na ang ating pinakahihintay. Unang-unang Gen Z na tatayo sa entablado. Ipagtatanggol ang kabataang Pilipino. Palakpakan natin mula sa Mindanao. Ang kasama ng kabataan, si Pads. Palakpakan natin. Magandang hapon po sa ating lahat, mga kababayan kong Pilipino. Ako po ngayon ay medyo nauubusan ng boses kasi halos lahat ng rally nandoon kami sumisigaw. Sapagkat kapag naalala namin ang katagang sinabi ni Dr. Jose Rizal na ang kabataan ay pag-asa ng bayan, kung kaya't kami ay lumalaban kasama ninyo sa korupsyon. Kaya't tayo ay naparito hindi upang magasik ng lagim o gumawa ng kasamahan laban sa mga kapulisan, sapagkat tayo ay naniniwala na ang mga kapulisan ay nandyan upang tayo ay protektahan. Katulad din po natin sila, ayaw ng korupsyon, gustong mamuhay ng matiwasay at maganda dito sa Pilipinas. Sino ay nalulunod sa baha? Hindi ba nila nararamdaman ang hirap na nangyayari ngayon sa buhay ng isang ordinaryong Pilipino? Alam ho ninyo, kamakailan lamang ay dumalaw po kami sa may Masantol at Macabebe, Pampanga. Namigay ho kami ng mga relief doon sa ating mga kababayan. Hanggang ngayon, sa loob ng bahay po nila hanggang dibdib ang tubig. Walang
malabasan ang tubig sa kanilang mga bahay. Hirap na hirap po ang ating mga kababayan doon. Nasaan ang mga congressman sa bayang iyon? Nasaan ang mga political leader sa lugar na iyon? Nakakaawa po ang ating mga kababayan. Gigising po sila, hindi nila alam. Sa paggising nila'y nakahiga pa rin sila sa kanilang higaan. O baka inanod na ho sila ng tubig. Halos lahat ng mga kababayan po natin doon ay may sakit sa paa na ang tawag ay alipunga. Napakahapde, napakasakit. At ang masakit ho doon, wala ho silang gamot. Ang sabi ko ho sa kanila, pumunta kayo sa inyong mga barangay health center. Pumunta kayo doon sa munisipyo para nang sa gayon makahingi kayo ng gamot. Alam ho ninyo ang sinasagot sa kanila, ultimo bulak kailangan ho nilang bilhin. Hello? Saan na ho tayo napunta? Nasaan ang pondo para sa ating mga health center? Bakit kapag pupunta ka sa health center, bakit pag pupunta ka sa municipal health center, ultimo bulak kailangan mong bilhin? Kung wala kang pambili, saan ka pupunta? Ang sabi ho nila, zero billing na raw ngayon sa ospital. Wala ka na raw babayaran. Mukha po atang hindi nila nalalaman kung ano ang galawan sa ibaba. Ang tunay na pangyayari ho kapag ikaw ay Pilipino at may sakit, halimbawa ikaw ay magpadadialysis, may sakit ka sa kidney. Ano ang gagawin mo? Magpapadialysis ka, pupunta ka sa munisipyo, ano sasabihin ng doktor? Pumunta ka doon sa laboratory center. Pupunta ka doon, ituturo ka sa ibang lugar. At yun po ay may bayad kung saan kay tuturo. Tama o hindi? Tapos pag hihingi ka ng gamot, hihingi ka ng bulak, wala na. Nakakalungkot po itong nangyayari ngayon. Ang gaganda ho ng mga pangako sa atin. Napakaganda ho noong zero billing na sinasabi ng Pangulo. Pero sa totoo, hindi nangyayari ho yun. Doon sa ground, hindi nangyayari ho yun. Nakikiusap po kami, mga leader ho namin sa politika. Nandyan ho't nanonood kayo. Ipinapakiusap po namin, huwag na po ninyo kaming lokohin. Tama ho ba yan? Huwag na ninyo kaming lolokohin. Huwag na ho kayong mangangako sa amin na alam naman naming hindi nyo gagawin. Minsan nakakatuwa po yung sinabi ng Pangulo kanina. Lumabas daw tayo at ipahayag natin yung galit natin sa kanila na nagnakaw. Ang tanong ko, sino ang pumirma ng budget? Marcos! Sino ang pumirma doon sa General Appropriation Act? Marcos! Bakit siya nagtuturo ngayon sa iba? Kinakailangan ay mayroong managot. Kinakailangan ay mayroong mapakulong. Tama ang mga investigasyon na yan. Pero ang aming panawagan ngayon, kinakailangan makulong sila. Gusto namin makulong si tinatawag na Speaker of the House, Martin Romualdez. Gusto namin makitang siya ay nakakulong. Ikulong ang magnanakaw! Ikulong ang magnanakaw! Ikulong ang magnanakaw! Alam ho ninyo, Magnanakaw! Palayasin! Magnanakaw! Palayasin! Magnanakaw! Palayasin! Ayan, sana nadidinig tayo ng mga walang kwentang putang ina talaga. Nakakagigil lang po. Actually, yung galit namin na to, galit to ng lahat ng naapektuhan. Ay, mga Pilipinong nahihirapan. Hindi lang po galit namin to. Marami ang iba nagsasabi ngayon, bakit ano daw, walang Marcos resign? Hindi po. Ang kailangan po nating mapuksa ay si Martin Romualdez, sapagkat siya po ang nagdidikta sa Pangulo. Siya po ang nagmamaniobra sa lahat. Walang ibang may kasalanan dito kundi dalawa, si Saldico at saka si Martin Romualdez.
Sila ang nagmamaniobra, ang may hawak ng kaban ng bayan para ibulsa. Sila ang dapat managot sa taong bayan. Hindi lang sapat ang pagmumura natin sa kanila, kundi ang dapat ginagawa sa mga magnanakaw na katulad nila ay binibitay ng patiwarik. Sapagkat yung mga buhay na nawala dahil sa mga baha, hindi ko lang alam kung libo-libo o daan-daan eh. Wala. Mahirap po kasi magsalita. Baka sabihin na naman eh, yan, kung gusto ninyo isalba ang inyong mga sarili, pumunta kayo dito. Harapin nyo ang taong bayan, putang ina nyo. Kami po ay nag-apply ng party list noong election. At ang aming pong party list yung TAPI, yung Treasure Hunters Association of the Philippines Incorporated. At kami po ay merong miyembro simula po sa Apari hanggang sa Tawi-Tawi. Ano po? At kami po ay capable na makapagluklok kahit 3 dahil kaya namin. Pero ang naging karanasan po namin ay tinanggap doon sa COMELEC. Pero pagdating yata doon sa Inbank ay kami po ay tinanggal at hindi na po kami binigyan ng pagkakataon na kami po ay makapag-appeal. Ang amin po pagkakaalam, ang party list po ay para doon sa mga bahagi o sa si Saldico ay isang party list. Ako Bicol at hindi ko po alam kung sino ang kanyang mga constituents. Dahil ang alam ko po, si Congressman Saldico ay isang mayaman. Ano po? So papaano magiging tagapagtatag o tagapagtayo ng isang party list sa laylayan ng lipunan kung ikaw ay mayaman? Hindi po ito dapat tinatanggap ng COMELEC dahil sa ito po'y paglabag doon po sa nakasulat ng mga pamantayan. Pero, alam po naman natin, yung ang isa hindi naman po nanalo pero nakaupo pa rin. So, ibig sabihin, walang imposible sa COMELEC kahit bawal pag gusto nila pwede. Ano po? Yung isa na talagang nanalo, ayon sa pamantayan ng batas, yung kalaban ni Congressman Abante, yun naman po'y talagang pasok sapagkat yung constitution natin ay binigyan siya ng provision, yung kanyang kondisyon na siya po'y talagang Filipino citizen. Pero ang alam ko po, sinasabi sa aking narinig, si Congressman Abante ang nag-file ng petition against doon sa kanyang kalaban. Well anyway, ang isinasabi ko dito, bakit ang COMELEC, bagamat meron silang pamantayan doon sa kanilang party list, bakit si Congressman Saldico ay nanalo, hindi naman siya miyembro ng laylayan ng lipunan? Kayo po ba miyembro ng laylayan ng lipunan? Ikaw pong nagtataho, miyembro ka ba ng laylayan ng lipunan? Pwede ka pong tumakbo ng Congress kasi nasa laylayan ka. Etong nagtitinda na ito na may kariton, miyembro ba ng laylayan ng lipunan? Opo, no? So ang ibig pong sabihin ng miyembro ng laylayan ng lipunan ay yung katulad po natin na walang kakayahang bumili ng jet, walang kakayahang bumili ng Lamborghini, wala po tayong kakayahan kahit bumili ng 20 pesos na bigas. Yung po ang mga taong nasa laylayan ng lipunan. Si Saldico po, si Congressman Saldico, hindi po natin siya maibibilang na nasa laylayan ng lipunan, subalit siya po ay hindi lamang napasama dito sa ating Kongreso, bagkus noong 19th Congress, siya po ang may hawak ng pera ng bansang Pilipinas. Nakapagtataka isang party list, may hawak ng lahat ng pera ng kabuuang bansa. So, kung ikaw po ay mag-iisip at kung ikaw ay may isip, ibig sabihin lamang po na ano na ang nangyayari dito sa Kongreso. Parang meron yatang problema at alam naman natin talagang meron. Kaya nga napakahirap natin na mahihirap
na labanan yung ganitong klase ng sistema sapagkat sila ang nasa taas. Ang pagiging mahirap natin. Bakit? Sanay na tayo sa kahirapan. Sanay tayong matulog sa init. Sanay tayong magutom. Sanay tayong mauhaw. Pero sila, hindi nila gustong mainitan pag nawala sila sa aircon kahit 1 minutes lang. Lalo na si Martin Romualdez, mangangamoy itik yan kasi ang taba niya. Kahit saan pumunta yan, ang daming tawas. Putik yan. Yawa talaga yan. Kaya ngayon, House of Representatives, yung mga nakatingin na staff dyan ng mga buhaya, ho! Woo! Andito ako! Yung sniper nyo, huwag nyo ipaputok, ayaw ko pang mamatay. Saka na yan. Ha? Kung totoo na kami ay nandito para magsinungaling at naniniwala kayo na hindi kayo guilty at magnanakaw sa House of Representatives, lumabas kayo sa gate dahil dalawa ang gate ninyo. Nandito lang kami at pag-usapan natin itong mga nangyayaring korupsyon. Kasi sa tingin namin, hindi nyo kalang lutasin kasi nagtuturuan lang kayo sa loob eh. Ha? Sino bang nagnakaw? Si Chingo Estrada? Hindi. Si Villanueva? Hindi nga. Si Martin Romualdez? Ay hindi. Si Jaldico, putik na lahat kayo. Pinapaikot nyo lang ang mga Pilipino. Hindi tayo papayag na matapos ang taong ito, dumating ang December at ang gawin nilang pambili ng regalo, pang beach, pang bakasyon ay pera ng taong bayan. Hindi pwede yan. Biruin mo sila Jela Alonte, pumupunta ng ibang bansa, ipinagyayabang pa niyang, paano ba yan? Ang family ko nasa political dynasty, yawak ka. Hindi ka na nahiya. Si Claudine ko, kumakain hindi. Barya lang sa akin yung isang karne ng baboy na nagkakahalaga ng 759,000. Barya lang yung yawak ka. Mag-post pa sila, wala kaming utang na loob sa mga Pilipino, sabi nila. Eh di putik ka pala, yung pinambili mo ng gown, pang bakasyon mo, pang kuha mo ng ticket, pang flight mo, ginagastos mo, hindi mo ba alam, naggaling sa buwis ng taong bayan, yawa ka? Tama! Ngayon, kung gusto nyo kong kasuhan, dahil sinasabi nyo na ako'y nagsisinungaling, lumabas kayo dyan sa House of Representatives, lumabas ang mga kontraktor, lumabas ang ating mahal na Pangulo at si Vice President Sara Duterte, pati ang mga senator, at pag-usapan natin dito mismo sa harap ng House of Representatives dahil hindi kami aalis at hindi kami susuko hanggat hindi ito natatapos. Nananawagan ako sa mga youth sector, kabataan, estudyante, mga retired general ng sundalo at pulis, mga politiko, kung kayo totoo na kayo ay nagsiservisyo para sa taong bayan at kung kayo ay totoong may pagmamahal sa ating bayan, lumabas kayo dito at samahan nyo kaming sukpuin itong pinagmumulan ng magnanakaw. Tandaan nyo, ang nasa House of Representatives gumagawa ng batas. Para saan ang batas na ginagawa nila? Para ba sa mga Pilipino? Hindi. Para sa kanilang mga buhaya, para pagtakpan ang mga kataksilan nila at pagnanakaw nila sa pera ng taong bayan. Na po, chronic illnesses. Wala po akong matakbuhan. Ang haba ng pila sa mga public hospitals. And I have served my country for 14 years. Diba? Napakahirap magtrabaho sa barko. Kaya nagkaroon ako maraming chronic illnesses. So I'm just fighting for my sector, the labor sector, the maritime sector. Please hear our cries. Laanan nyo ng pondo, wag nyo ilaan lahat sa bulsa nyo. And the Congress should listen. They should listen to the marginalized sectors. Maawa naman po kayo. Wag nyo hong sarilinin kasi we are also paying for taxes. So, yung benefit po ng taxes na yun, hati-hati naman po tayo. Yun lang po ang hiling ko. And, yun po. Kailangan po magbuklod-buklod po tayo talaga for us to be heard. Pero pag magnaglakaw, walang bawal. Sabi nila, binubulungan ako ron. Sam, si Dishon, bakit pa tayo nandito? Kami sa transport sector, ang hangarin namin, wakasan ang korupsyon. Ang grupo po namin ay naka-establish na sa North, East, West, South ng National Capital Region. At nakikiusap kami sa mga taong narito. May cellphone kayo dyan? Pag may lumabas na convoy at ano plaka, hinihiling lang namin
ay videohan natin para malaman natin kung sino mga congressman. At may escort pa na bayaran. Saan galing yan? Pambayad na yan. Ang grupo po namin sa transport sector ay kakasa. Ang piston, ang manibela sa 18. Ang nagpahayag ng paunang protesta ay taxi group. Kanina nagparanas kami ng hinanakit ng damdamin sa Dimasalang sa Maynila. Pinigilan kami ng isang general. Nag-aabang kami na mata-traffic na buhayang congressman, lalaglagan namin ng bato. Tigil daw, papayapa raw kailangan. Kailangan pa ba ng kapayapaan ang plunder case? Ano ba yan? Nagagalit na po ang transport sector. Ang transport sector hanggang 21 ay hindi papayag na malulupig sapagkat humingi kami ng alyansa sa Sea Transport at Air. Humihiling kami ng ayuda, tulong na makipagkaisa, hindi kwarta. Ngayon, bakit ako nagsalita? Marami akong ginawang pagpaplano at naging matagumpay. Ngayon lang ako lumantad. Kung meron kayong YouTube dyan, ang malaking rally sa NLEX, magmula San Simon hanggang Santa Ines, entry at exit point, 5 kaming nagplano. Bakit ako lumantad? Planuhin namin ang maigi ito. Hanggang hindi nagre-resign ang mga buhay yan. 2021! Paul pala ay isang construction worker na naging isang saksi sa mga ginagawa ng mga congressman sa bawat distrito. Bilang kung saan-saan dako ako naroroon, ay nasasaksihan ko at nakikita ko ang mga paggawa nila ng mga project. Hindi lang ang flood control project, pati ang mga road widening at mga building school at mga barangay building, barangay daycare. Nasaksihan ko po lahat ang pagkagawa po nila at talagang ninanakaw nila ang materyales at simentong kinakabit sa bawat distrito, bawat lugar, bawat barangay, mga kababayan. Ako po ay narating ko ang trabaho kong ito mula sa pagka-helper hanggang sa posisyon ko maging isang foreman. Dahil nakakausap ko po ang aking mga project engineer at mga distritong congressman na tiyakan kong nasasabi ngayon, mga kababayan ko, na ninanakaw nila ang pondo. Dahil sa aming distrito ay meron akong nasaksiyan na ngayon ay isa siyang congressman at isa rin siyang nabanggit ng isang kontraktor ng pinagtitiinan nila. Itong kontraktor na to ay kilalang-kilala po natin at tiyak at alam nyo kung sino ang iniipit nila. At isang congressman doon na binanggit nila at tiyak kilala ko, walang negosyo, walang hanap buhay, dumami ang lupa, lumaki ang mga bahay dahil sa mga project ipinagkaloob ni Martin Romualdez para manahimik at magnakaw sa kaban ng bayan, mga kabayan. Alam nyo, mga kabayan, kaya naniniwala ko sa sinasabi ng isang kontraktor na si Vizcaya ay may mga congressman na nagdanakaw sa ating mga project. Dahil etong congressman nito, hindi ko itatago sa inyo ang kanyang lugar. Sa bayan ng Laguna, sa distrito ng Laguna, ika-4 ng distrito ng Laguna. Ako po ay nagmula sa bayan ng Santa Cruz, Laguna. Kaya ako po nasaksihan to, mga kababayan. Dahil po ang hanap buhay ko nga po, ulitin ko, isang construction worker. Nagsimula akong gumawa ng barangay, daycare, school, at mga flood control at karsada. Ayakan nilang ginagawa ang pagnanakaw dahil ang ating mga gobyerno at mga munisipyo ay hindi nagsasagawa ng inspeksyon para malaman nila kung tama ba ang nakalagay sa bill of material at naka-schedule
na dapat gamitin nila. Pero paulit-ulit po nila ginagawa hanggang ngayon. Hanggang nga narating ko na ang pagka-foreman ko bilang construction worker. Kaya po ako lumapit at pumunta dito sa dakong ito dahil nakakita ko po sa social media at tumakbo at sumakay kagad ako ng aking motor upang iyayag ang aking nalalaman at tuluyan kong pakikinig sa mga balita na nangyayari sa ating mundo. Lalong-lalo na sa ating bansa, mga kababayan, mga mahal kong kabataan, ganun rin po. Bigasyon sa ating mga palayan, libre ang ating bigas, libre ang ating kuryente, libre ang ating tubig. Aywan ko kung saan yung mamamayan, magagalit pa dyan. Bakit nasabi ko libre ang tubig, libre bigas, libre kuryente? Ang lupa natin ay 4.81 million hectares na palayan sa buong Pilipinas. Ang nangyari, iba na lupa natin, tinataniman ng palay. Ang gusto ko mangyari, ang may-ari ng lupa. Ito ay pagkakaisa upang pakinggan ng mga congressman, maging ng ating presidente, ang panawagan ng mga simpleng mamamayan katulad nila. Hindi ako naniniwala na tayong mga Pilipino ay tamad. Diba sa ibang bansa pinagmamalaki tayo? Ang unang ang pinipili nila sa mga agency, pag nag-a-apply ang mga Pilipino, Pilipino yung inuunan nilang pinipili kaysa sa mga Indonesian, kaysa sa mga Indian, dahil sila ay naniniwala na tayong mga Pilipino ay masipag, matalino, matyaga, hindi tayo tamad. Ang agrikultura, hindi pa rin nawawala sa ating bansa. Ang tatay ko isang magsasaka. Simula noon hanggang ngayon, iyon at iyon pa rin yung sinasaka niya. Pero hindi siya yung mayaman. Bakit? Dahil ang hindi nawawala sa bansa natin ay ang mga kurap na politiko. Siguro nasasabi natin na kasi wala nang nagsasaka, wala na tayong maibenta. Siguro kung maganda yung kabuhayan mo, hindi ka nakaramdam ng hirap, hindi mo sasabihin yon. Pero kung anak ka ng magsasaka, hindi mo masasabi na wala kang maibebenta. Dahil kung anak ka ng magsasaka, andun yung ama mo, ina mo, kasama ka. Nagtatanim buong maghapon para lang may maibenta. Nagtataka ka, bakit? Bakit hindi kayo mayaman? Kahit maghapon kang nagtatanim, walang nangyayari. Wala kang makitang pagbabago sa bayan nyo. Kasi nga, yung mga tax nyo ninanakaw na, naipulsa na. Pero ang ginagawa natin, wala lang. Hindi tayo umaaksyon, hinahayaan natin sila na ninanakaw nila yung pera natin. Sabi siguro ng mga kabataan ngayon, madali lang kumita ng pera, pero hindi. Kasama na doon, laging may tax. Kakain ka, may tax. Lahat nagmamahalan. Pati nga yung maglagay ka ng pera mo sa bangko, naisipan pa nila na lagyan din yun ng tax kasi nga nagkukulang sila sa kanilang nanakawin. Hindi nagkakasya. Bakit tayo nangungutang pa pala ng trilyon-trilyon sa ibang bansa? Ang laki-laki pala ng pera natin, binubulsa ng mga buhaya. Utang ng utang para ilagay sa bulsa. Hindi na tayo, nababaon na tayo sa utang, hindi nababayaran. Ano na mangyayari sa mga next generation? Ngayon nga lang, hirap na tayo. Paano yung mga anak natin? Tapos sasabihin natin, dahil hindi ka na nagsasaka, wala ka nang maibenta. Hindi ekonomiya yung pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan ay ang korupsyon, yung kinurap ng mga politiko.
sama ng loob ko sa gobyerno na ito. Mula ng bata ko, high school, during Marcos time, sumasama na ako sa rally na saksihan ko lahat ang katarantaduhan ng mga Marcos. Hindi lang si Marcos, kundi mga politiko na walang ginawa kundi gaguhin tayo mga Pilipino. Galit ako sa kanila dahil lagi tayong naghihirap, hindi umaasenso ang mga mahihirap, lalo naghihirap ang mayaman, lalo yung mayayaman. Ang mga politiko, galing sila, hindi man sila mayaman, pero yumayaman sila, ason na nakaupo sila sa pwesto. Pangako lang ng pangako hanggang sa napapako. Yun ang ginagawa nila. We are not born yesterday. Matalino tayo. Nag-aaral tayo. Kaya dapat tayo mga Pilipino, mag-isip tayo. Sila kulang sa pag-iisip. Nag-aral, mataas ang edukasyon. Pero anong ginagawa nila? Ginagago tayo. Hindi tayo papayag na tayo habang panahon hanggang sa mamamatay tayo, nagagaguhin tayo. Alam natin lahat ang mga budget na yan. Okay, mga kasama, gusto nyo bang makarinig ng isang magandang boses? Kayo ay alita ng ating bisita ngayon. Ito ay naglalakad lang dito. Kailangan kasi. Kailangan din kasi yung school na. So, hindi namin kailangan. Kailangan ko actually, kayo lang kumakakonsumo na yan. Sige po. Kanina, okay lang sa akin, walang problema. Samantala po muna natin puputulin habang nagpe-prepare po kami rito ng ating bisita na aawit. So, sa ngayon, okay. I-prepare namin. Tomorrow siguro. Kung ano yung mag-plan din namin. Pero definitely sana, ito muna ha. Kasi nga, school lang natin. Saan po ba yung banda yung school? Ayan lang. Ay, oo. Wala pa kami yung doon. Wala naman kami. Oo, yun lang yun. Naiintindihan namin kasi nga pinaglalaban natin dito is boses na kabataan ng pag-asa. Kaisa nyo kami. Maraming salamat po sa Barangay Batasan. Sa mga ating pong mga kapulisan na patuloy na tayo po ay binabantayan sa ating malayang pamamahayag. Nandiyan po sila. Maraming salamat po sa ating mga opisyal ng ating Philippine National Police. Nandiyan po sila. So ngayon po, kung pwede ko, meron kayong gusto na bahay. Some of our brothers gusto talaga nila gawin. Yung nangyari sa Japan, pero hanggang pwede na masolusyonan ng maayos, peaceful, yun po ay aming gagampanan na ayos